Mga pinakamalalalim at mahirap gamuting sugat sa puso ng tao ay yung inggit. One of the worst human illnesses is envy. People who are to be happy, peaceful, and godly are to avoid and destroy the spirit of envy. Ito pong ating pagtutuunan ng pansin sa atin pong pagsisikap na lumago sa ating buhay espiritual to be Christ-like, the deadly poison of envy. We ask you, Father, to purify our hearts. Please forgive us all our iniquities. Kung titingnan nyo kami sisaya sa atin ay makikita nyo ang aming mga pagkukulang, ang aming mga kasalanan. Buuin nyo po kami, Panginoon. Restore us with the power of your forgiveness. Cleanse us. Make us whole so that we can dare to come into your most holy presence and even dare even more to ask you to bless us. Wala kaming patago sa inyo, Panginoon, subalit naglalakas kami ng loob na manghingi sapagkat pangako niyong kami bibigyan kung kami hihingi. At ito ang inyong salita, Panginoon. Lumalapit kami ngayon nagpapakumbaba sa kabila ng katotohanan, di kami karapat dapat humingi sa inyo. Humihingi kami ng kaliwanagan, karunungan, kapangyarihang maunawaan na iyong salita. Empower us, God, to understand your word. Give us wisdom so that we may operationalize your word in our daily life. And we pray that we will not only increase in knowledge, that you may actually touch us spiritually, so that as we know you more, we become more and more like your Son, Jesus. So be our speaker, please, O God. Use your servant only as your tool, but speak from your heart, and may your words heal us, change us, empower us. In the name of Jesus, we reject, rebuke, drive away any presence of evil. And we frustrate malicious plans of evil men and evil spirits against this assembly and against individuals in this assembly. We ask you, Father, that you may turn this event into a blessing. Lead us. Be our speaker. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Amen. The deadly poison of envy. Meron po ba kayong kilala na mahilig mainggit? O baka pag nananalamin tayo, makikita natin ating sarili na tayo man ay mahilig mainggit? The dictionary defines envy as a feeling of grudging admiration and desire to have something possessed by another. Yung paghanga na inis at galit na galit at pagnanasa sa mga inaangkin at tinatangkilik ng iba. Envy is spite and resentment at seeing the success of another. Pagpuputok ng butse, pagkainis at pagkasuklam, pag nakakakitang mayroong umaasenso at mayroong nagtatagumpay. Why is envy poisonous? Because envy destroys human relations. Pinakamalakas sumira ng mga relasyon ng tao ang pagkainggit. Diyan nagkakahiwalay ang mga magkapatid, magkamag-anak, magkaibigan, magkasama sa trabaho, sa inggit. Envy is poisonous because envy leads to sinful thoughts, to evil actions. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kapag may inggit, kasunod na ang lahat ng uri ng masasamang mga hangarin, kaguluhan, at pag-aaway-away. Envy is poisonous because envy can result in grave situations, grave punishment, even judgment. Ito pong si Haring Saul, nawalan siya ng kanyang korona dahil sa kanyang inggit kay David. Pati ang pagtatangi ng Diyos ay umalis mula sa kanya sapagkat siya naging maiinggitin. Si Miriam, na kapatid ni Moses, nung si Moses ang naging pinuno ng bayan, nung lumaon ay nainggit na rin. At marami na siya mga salita laban sa kanyang sariling kapatid. At sinasabi niya sa mga tao, bakit? Si Moses lang ba ang pinagpala? Si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos? Di ba kami rin? Nalimutan niya na kaya lang nila naririnig ang tinig ng Diyos ay dahil kinakausap ng Diyos si Moses at malapit sila at kumbaga naaambunan na rin sila ng grasya. Mahirap yung mga naaambun-ambunan ng grasya kasi nagkakaroon sila ng kabulagan na sila man ay pinagpala na rin. Kaya kung minsan, kung mayroong mga religious groups, may mga churches, sino ang kadalasang nag-uumpisa na lumikha ng gulo para mahati ang church?
Yung mga malapit sa leader, yung mga number 2 or number 3 in the organization na naaambon-ambonan din at nag-iisip na rin na sila man ay entitled na rin sa maraming bagay. At nung dahil si Miriam ay naging mainggitin sa kanyang kapatid na si Moses, ano nangyari? Nagkaroon siya ng ketong. She became leprous. Numbers 12:10, when the cloud lifted from above the tent, there stood Miriam, leprous like snow. Aaron turned to her and saw that she had leprosy. And leprosy was the worst disease that could ever visit a person, especially in the olden times when it was incurable. Dahil sa inggit ng mga religious leaders, kaya nila ipinadakip si Jesus, kaya sila lumikha ng maraming kasinungalingan laban sa Kanya, at kaya kahit ang Panginoong Diyos ay nambuhay na mula sa kamatayan, sinuhulan pa rin ng mga pare at ng mga relihiyoso yung mga bantay na magsinungaling at sabihing hindi nila nakitang bumangon at ninakaw lang ang katawan noong sila ay natutulog. Matthew 28:12-15, when the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, "You are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble." So the soldiers took the money and did as they were instructed. This story has been widely circulated among the Jews to this very day, or to the very day that the book was written. Dahil naiinggit ang mga religious leaders sa ating Panginoon, dahil marami nang nakikinig sa Kanya, hindi na nagpupunta doon sa temple. Marami nang lumilipat sa Kanya, sinusundan-sundan siya kahit saan magpunta. Anong ginawa nila? Dahil sa inggit, gumawa sila ng paraan para ang Panginoon ay mapatay. Envy. And how many Jews rejected Jesus because of that lie that came from them? Na hanggang ngayon, ang bayang Israel bilang isang bayan na hindi pa kinakilala si Jesus na anak ng Diyos. Bagamat may mga Israelita or Israelites or Jews that now believe personally that Jesus is the Son of God, but collectively as a people, they rejected the Lord. At sinong dapat sisihin? Yung mga paring nainggit. Ang gusto lang nila, lagi silang sikat, lagi ang mga tao sa kanila lang makikinig, kaya nalibugho sila nung may pinakikinggan ng iba. At yun ay ang Panginoong Diyos na walang ginawa naman yung templo, kundi ituro na darating, at nung dumating, tinanggihan nila. Because of envy. They killed the Lord not because they did not know Him, but because they knew Him. Hindi nila nakuha yung attitude ni John the Baptizer na nung yung mga followers niya sumusunod na kay Jesus, sabi niya, He, referring to Jesus, must increase and I must decrease. Envy destroys the envious. The envious host, the envious person. Proverbs 14:30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. At kung sino man po ang may kakilala, may kamag-anak o naranasan yung cancer ng buto, alam nating lahat na isa yan sa mga pinakamasasakit at masisidhing sakit na pwedeng maramdaman ng katawan ng tao, yung sakit ng buto. At ano po ang sabi dito sa Proverbs 14:30? Yan daw inggit ay bumubulok sa buto. Kaya sinasabi natin, tagos sa laman, tagos sa dugo, pero yung pag sinabing sagad sa buto, talagang yun ang sagad na sagad. At sabi, ganito, hanggang buto ang nabubulok kapag ang tao ay mainggitin. Nasisira ang lahat. Job 5:2, resentment kills a fool and envy slays the simple. Yung simple pa pag ginagamit sa mga ganitong uri ng book sa Bible, kadamihan ng ibig sabihin yung foolish. Hindi yung simpleng tao, kundi yung napakasimple ng pag-iisip na siya'y hangal na sapagkat hindi niya alam ang tama at mali. Yan daw ang sumisira sa mga simple. Ibig sabihin sa mga taong hindi ginagamit ang karunungan, naiinggit agad, at yan ang sumisira sa kanila. Envy is our enemy because envy gives Satan a foothold. In fact, a hold on people. Mahirap yung pagka merong nakapasok sa iyong bahay at galing na sa loob, magbubukas na ng pinto para magpapasok ng iba pa na hindi dapat papasukin. Ganyan ang nangyayari pag pinapasok natin sa puso ang inggit, kasama ng espiritu ni Satanas,
Kaya marami nang pwedeng gawin na paninira doon sa loob mismo. Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. And envious people are easily manipulated by the devil. Pag naiinggit ka, bulag ka na. Yung kinakainggitan mo, hindi mo na yun nakikitaan ng mabuti, puro masama na lang. Wala ka nang masasabing tama at makatuwiran tungkol sa taong kinaiinggitan mo, puro paninira na lang. Sapagkat ang espiritu ng inggit ay walang gawin kundi sirain. Una, yung kinaiinggitan, pero higit pa ron, sinisira yung taong naiinggit mismo. Envy is like acid. It destroys its container more than those for whom it is being stored. That's why it is important to recognize the spirit of envy. Envy opens the door to Satan. Envy opens the door for Satan to infiltrate even the church. Bakit ba kung minsan ang isang singer ay hindi nagko-cooperate sa choir kasi naiinggit siya sa isang singer na maaaring pwede mag-solo? Bakit ba mayroong isang teacher na ayaw magturo kahit gifted? Baka naiinggit siya sa ibang teacher na mas nabibigyan ng pansin kaysa sa kanya. Bakit ba mayroong mga gustong humiwalay sa church, magtatag ng iba para samantalang iisa yung Diyos, iisa yung Biblia? Bakit gusto pang gumawa ng iba? Para siya naman ang maging bida, para siya ang maging leader dahil naiinggit pala siya kuminsan sa leader. Envy destroys even the work of God. That's why we have to unmask the works of deception. Who and what are the usual objects of envy? Sino ba't ano-ano ang pinakamadalas makainggitan? Family members. Ang mga inggitan, kadalasan, unang-una, nagsisimula sa magkakapatid. Nakita nyo, ang magkapatid na anak ni Eva at ni Adan, nainggit ang isa, dahil natuwa ang Diyos doon sa offering ng isa, at ang isa hindi tinanggap ang kanyang offering, pinatay ang kapatid. The first murder recorded in the Bible happened between brothers. Hindi malayo na merong isang dalaga na kaya pala inis na inis sa kanyang kapatid. Dalaga na sila dahil nung maliliit pa ay naiinggit siya. Bakit siya laging napupuri dahil maputi tapos ako'y maitim? Makinis siya tapos ako'y mapeklat. Matalino siya tapos ako'y hindi. Mabango siya tapos ako amoy baka. May mga ganyan pong istorya na magkakapatid. Kung minsan 40, 50, 60 anyos na. Ting nagpa-family reunion, hindi sila warm to each other. Akala mo meron kung anong alitan. Yung pala bumabalik pa doon sa kanilang pagkabata, nagkakainggitan. Yung mayaman ng isang kapatid, naiinggit ang isang kapatid. Sakitin yung isa, laging inaalagaan ng ina, naiinggit yung isa dahil hindi siya inaalagaan. Kasing lakas naman kasi siya ng kalabaw. Siyempre, ang mga magulang kung minsan, nabibigyan mo ng mas maraming atensyon yung mas mahina, naiinggit naman yung iba. You know, the worst resentment present in human society can be between brothers and sisters. Brothers and brothers, sisters and sisters. Hindi na kailangan lumayo. Ngayon, kung tayong mga Kristiyano na, dapat lampasan na natin yan. Huwag nyo nang dalhin pa sa inyong pagtanda ang mga inggit-inggitan na noon pa ay namamagitan sa inyong magkakapatid.